40 days na lang, eleksyon 2016 na. Muling nag-ikot sa mga probinsya ngayong araw sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Senator Grace Poe at Vice President Jejomar Binay. Habang si dating DILG Secretary Mar Rojas naman, dumalo sa isang pagtitipon ng mga negosyante sa Makati. Wala namang schedule ng kampanya ngayong araw si Senator Miriam Defensor Santiago. May report si Mariz Umali. Sa Quezon Province, nag-ikot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kasama ang kanyang katambal na si Senador Alan Peter Cayetano. Dumalo sila sa isang political rally sa Tayabas at nangampanya sa isang palengke sa Katanawan. Nakipag-usap din sila sa mga magnunyog. Pangako ni Duterte kapag nahalal na Pangulo ay ibabalik niya sa mga magsasakang mahigit 70 bilyong pisong Coco Levy Fund na nakolekta mula sa mga magnunyog ng rehimeng Marcos. Ani Duterte, hindi tulad ng ibang kandidato, hindi naman daw siya naiimpluwensyahan ni Nationalist People's Coalition o NPC Chairman Emeritus Danding Cojuangco na umunoy na kinabang sa Coco Levy Fund. Kasi ang gumagasto sa kanila si Danding. So may utang na loob sila. Pagkaano sila magkaroon ng katayuan dyan? Giit naman ang tagapagsalita ng NPC na si Representative Mark Enverga na ibalik na sa gobyerno ang Coco Levy Fund. Wala rin daw impluwensya rito si Cojuangco. Balik Pangasinan naman ngayong araw ang tambalang Senadora Grace Poe at Senador Cheese Escudero. Inikot nila ang mga bayan ng San Nicolas, Santa Maria, Asingan, San Miguel at Tayug. Ayon kay Poe, pabalik-balik siya sa Pangasinan na probinsya ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. para kumuha ng lakas. Hindi pa raw kasi pinal ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kanyang kandidatura. Dedesisyonan pa kasi ng mataas na hukuman ng mga apela ng mga petitioner. Sa botohan, 7 maestrado ang nagsabing natural-born Filipino si Poe at 5 naman ang hindi. Pero punto ng ilan, hindi niya nakuha ang absolute majority na 8 maestrado. Sila lang naman ang nagkakalat ng kalituhan, nagdesisyon ng Korte Suprema. Ito naman ay isang kaso, hindi naman ito question on constitutionality, kaya hindi naman kailangan ng absolute majority. Pinabulaanan naman ni Poe na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Escudero dahil ang senadora lang ang inendorso ni Manila Mayor Joseph Estrada. Humarap naman sa Makati Business Club at Managers Association of the Philippines si dating DILG Secretary Mar Rojas. Kabilang sa mga inilatag na plano ni Rojas sakaling manalo sa eleksyon ang pagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapayabong ng manufacturing, tourism at agriculture sectors. Magbibigay din daw si Rojas ng scholarship sa mga valedictorian ng mga public high school at allowance naman para sa top 10% ng graduating batch. Nais din ni Rojas na gawing fixed o takda ang sahod ng mga driver. Dapat din daw bumilis pa ang paggulong ng hustisya. Mahalaga raw na pumili ng tamang Pangulo dahil 10 justices ng Korte Suprema ang iluluklok nito. The next president gets to appoint 10 Supreme Court justices. Right? The wrong choice might mean that black becomes white and white becomes black, or red becomes blue or blue becomes red. Because they can interpret it. Right? 10 Supreme Court justices. And that's why we need to be very, very careful. Ngayong hapon, nakipagpulong naman si Rojas sa kanyang mga kaalyado mula sa iba't ibang sektor sa Malabon at sa isang grand rally sa Caloocan. Kasama ni Rojas ang kanyang running mate na si Camarines Sur Representative Leni Robredo. Sa Leyte naman nag-ikot ngayong araw si Vice President Jejomar Binay. Mula sa Ormoc, dinaanan din ni Binay ang mga bayan ng Merida, Isabel at Palumpon. Namudmod siya ng mga t-shirt, pamaypay at candy sa mga taong nakaabang sa kalsada. Bagamat lumalabas sa mga survey na malakas si Rojas sa Visayas, naniniwala raw si Binay na hindi mananalo si Rojas sa Leyte. Ngiti at ilinglangan na isagot ni Binay ng tanungin tungkol sa inilabas na comics tungkol umano sa kabayanihan nito nang manalasa ang bagyong Yolanda sa lalawigan, lalo na sa Tacloban. Hindi pa tapos ang rehabilitation ng Yolanda. 3 years na. Pupunta tayo sa Tacloban. Magtanong kayo kung natutuwa ba sila o totoo ba yung sinasabi nila. Buwelta naman ang tagapagsalita ng Daang Matuwid Coalition na si Representative Barry Gutierrez, madali lang daw manira lalo na para sa taong wala naman daw nagawa. Tiwala raw silang malinaw sa mga botante kung sino ang may nagawa na at kung sino ang wala. Wala namang schedule ng kampanya ngayong araw si Senadora Miriam Defensor Santiago, pero ang katambal niyang si Senador Bongbong Marcos nag-ikot sa Cebu at Bulacan ngayong araw. Sa Nueva Ecija naman nanuyo ng mga botante si Vice Presidential Candidate Senador Antonio Trillanes IV. Hindi naman nangampanya ngayong araw ang katambal ni Binay na si Senador Gringo Honasan. Mariz Umali, GMA News.